Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok sa ating bansa tayo naroon o saan man sulok sa kabilang panig ng mundo tayo naroon, maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin at mga katambay. Ito pong spokesperson po ng House of Representatives ay nakikisawsaw na po. Talagang namumuliti ka na rin po dito po sa issue ng dating Pangulong Duterte tungkol po sa ICC, mga katambay. Ang trabaho niya po ay sa tagapagsalita po siya ng House of Representatives. Pero mga tambay, pagdating po sa issue ng dating Pangulong Duterte at pamilya Duterte, ay talaga aktibo po ito si Princess Abante, mga kabayan. Kaya po sinupalpal po siya rito ng Vice President. Ipinakita po ng Vice President kung ano po ang trabaho niya. Hindi po niya trabaho ang batikusin ang Vice President tungkol po dito sa issue o sinasabing pagkidnap ng administrasyon sa kanyang tatay at daling po sa ICC nang walang due process na nakuha. Pakinggan po muna natin si Princess Abante kung paano po niya pinupolitika ang Vice President at sinasawsawan po ang issue sa ICC. Pakinggan po natin tagapagsalita po ng House of Representatives, mga tambay. Ito po. Well, yung statement ni VP ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Siguro doon tayo tututok. Kung ano yung pinagbabasihan ng mga reklamo, hindi ito galing sa anumang chismis. Ito ay galing sa mga ebidensya at mga testimonies ng mga witnesses. Yan po, mga tambay. Ulitin natin. Well, yung statement ni VP ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Siguro doon tayo tututok. Ayan, mga tambay, sinasawsawan niya po yung issue po sa ICC. Pati daw po doon ayon sa ebidensya, mga katambay. Nakita niyo po. At pakinggan naman po natin ang ating Vice President, mga tambay. Kung ano naman po ang sagot sa kanya. Sinagot naman po siya dahil nakikisawsaw po siya sa ICC, mga tambay, sa kaso. At mukha po yata may kinalaman po si Abante, mga tambay, si Princess Abante dito po sa mga witness. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Alam niya kaya kung sino yung mga witness? Ito po sagot ng ating Vice President. This is an ancient knot used to... Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong rights. I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Huwag na siyang sumausaw sa out of her league. Yan po, mga tama. Huwag ka na raw sumausaw. Princess, huwag ka na sumausaw. Hindi mo na trabaho yan. Ang i-report mo sa taong bayan kung ano nangyayari dyan sa House of Representatives, mga kabayan. Di po ba? Sinasawsawan niya pa yung issue at namumuliti ka pa siya. Ibang klase itong spokesperson po ng House. Ang ibalita mo sa taong bayan kung ano nangyayari dyan. Kamusta na po ang budgeting dyan? Hindi po ba? Ipaliwanag mo, Princess Abante, kung totoo ba yung aligasyon, yung kino-question ng taong bayan na sobrang pera ang nahandyan sa loob ng kamera na hindi maipaliwanag
na issue ng korupsyon. Yan ang sagutin mo, hindi yung sa ICC. Sa ICC, alam na ng taong bayan na si dating Pangulong Duterte ay kinidnap. Kinidnap ang dating Pangulong Duterte at hindi nakakuha ng due process sa Pilipinas. At ito ay talagang puwersahang dinala sa ICC, sa Netherlands, sa The Hague. Hindi po ba? Wala pa siyang kaso sa ating bansa. Gawa-gawa yung kaso. Ngayon pa lang sila nagpo-produce ng mga ebidensya para dalhin sa ICC. Hindi po ba, Princess Abante? Kaya nga po hanggang ngayon walang kaso sa totoo lang po, wala pang kaso. Wala pang kaso ang dating Pangulong Duterte. Kahit po sa ICC, wala pa siyang kaso. You know? Didinggin pa lang sa Setyembre daw. Kung talagang meron silang sapat na ebidensya na kasuhan si dating Pangulong Duterte. Di ba? Doon nga po nakapagtataka sa ICC. Ganun ang ICC. Ikukulong ka na, pero wala ka pang kaso. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po. Ganyan po katindi ang ginawa po dyan. Ang ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte na grabe pong pamumulitika. Pero, meron pong nakikisawsaw na isang spokesperson po ng House of Representatives. Kaya binanatan po siya ng ating Vice President. Ito dapat ang ipaliwanag mo, Princess Abante, yung mga pumuputok din sa mainstream media, kung anong klase meron ang House of Representatives at Senado. Bilang ikaw ang tagapagsalita dyan, ipaliwanag mo itong mga pork barrel na pinalitan na pangalan. Ano na po? PEDAP na. Itong pork barrel nyo, ito yung PEDAP. Yung PEDAP fund, di ba? Ito ay paliwanag mo. Ito yung balita eh. Ito ang katungkulan ng isang spokesperson ng House of Representatives kung paano niya sasagutin yung mga issue, kung paano niya papaliwanag at paano niya itatama. Yan ang trabaho na spokesperson na House of Representatives. Hindi po ba, Princess Abante? Ito po, pakinggan po natin itong balita nila, mga bayan. Yan yung mga natin na ayos ko na po. Ito po. Different name, same animal. Nag-iba ulitin ko, mga kabayan. Different name, same animal. Nag-iba man ang pangalan, hindi naman talaga nawala ang pork barrel sa budget system ng gobyerno. Yan ay kahit na may desisyon na ang Korte Suprema laban dito. Daang taon nang nasa sistema ang pork barrel na inilaan para sa mga lokal na proyekto. Paraan daw para pondohan ang hindi karaniwang napapansin ng national government. Formal na tinawag bilang Countrywide Development Fund o CDF noong 90s. May 12.5 million pesos na alokasyon ng bawat mambabatas para sa mga infrastructure projects, pagbili ng mga gamit at iba pa. Meron ding special purpose funds at insertions na pwedeng ilaan ng mga mambabatas sa pagpapagawa ng paaralan, farm-to-market roads at iba pang public works. Nagkaroon pa ng Congressional Initiative Allocations o CIA na mula 15 million hanggang 100 million bawat taon. Bahala ang mambabatas kung paano at saan ito gagastahin na siyang ini-insert sa budget ng mga ahensya gaya ng DepEd, DPWH at DOH. Hihingan muna ng Budget Department ang mga mambabatas ng listahan ng mga proyekto na gusto nilang pondohan gaya ng mga infra, livelihood projects, health, scholarships, calamity assistance at iba pang gamit. Ang pag-release ng mga pondo nakadepende sa Malacanang na maaaring gamitin ang pork para impluwensyahan ang mga desisyon ng Kongreso. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang korupsyon makikita sa pagpatong sa presyo ng mga gamit at proyekto. Hati-hati sa porsyento o kickback ang mga mambabatas, supplier, maging congressional staff, mga implementing agency at mga lokal na opisyal. Lumago pa sa 70 million pesos bawat kongresista at 200 million bawat senador ang pork barrel na nakilala pa sa tawag na Priority Development Assistance Fund o PDAF. Simula ng manalong senador noong 2001, hindi tinanggap ni... Yan ang dapat mo sagutin, Abante, Princess Abante. Yang issue ng isang damukal na pinagkakaperahan ng mga congressman, mga representative. Di mo ba? Yan ang sagutin mo, Princess Abante. Ano na yan? Ano na nangyari sa bansang Pilipinas na ang mga congressman, ang mga House of Representatives ay tumitiba ng isang damukal na pera
ni Juan de la Cruz. Di ba? Isang damukal na komisyon, isang damukal na pasobra, at isang damukal na pera hinahawakan na bahala na sila gumastos na wala itong audit. Yan ang sagutin, yung issue ng korupsyon. Hindi po ba? Hindi ang ICC na wala ka naman pakialam. Di ba? House of Representative ang pakialaman mo. Ang Vice President, trabaho niya yon bilang isang Vice President. Merong isang Pilipino, nagkataon lang tatay niya yon na hindi nakakuha ng isang Pilipino na kinidnap ng pamahalaan at dinala sa ibang bansa, pinamigay na parang hayop na hindi na maibalik basta-basta. Karapatan ng isang Vice President na questionin yon dahil Pilipino yon. Walang gumagawang matinong presidente doon sa ginawa ngayon ng Pangulong Marcos. Pagka matinong presidente ka, hindi mo gagawing magpatapon ng isang Pilipino sa banyaga pa mismo na walang jurisdiction sa iyong bansa. Di po ba? At kinwestiyon din po yan eh. Si Princess Abante po ay kinwestiyon din po ang hindi po pagdalo ng Vice President sa SONA. Kinwestiyon po ni Princess bakit daw hindi dadalo sa SONA. May sagot din po ang Vice President yan sa hindi niya pagdalo sa SONA, mga kabayan. At yung sinasabi ni Princess Abante yata ay parang minamalit niya pang Vice President at meron pa siyang kung ano-ano sinasabi dahil hindi dadalo sa SONA. Ito po ang sagot ng Vice President yan tungkol sa SONA na wala na makakwenta-kwenta. Ayun, sinabi po ni House spokesperson Princess Abante, tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sakaling dadalo kayo sa SONA. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the President give his State of the Nation address. Thank you, ma'am. At additional, ma'am, ginit po ni House spokesperson ng Atty. Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at his International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa chismis. May sagot po ba tayo dito na? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante. Yan, banggit na po natin, napakinggan na po natin yan, mga tambay. Yan, sinagot po lahat ni Vice President ang pinakakalat po ng Princess Abante, ng spokesperson po ng Kamara, mga katambay. Ito po, siya po ay nakikisaw-saw po sa trabaho po ng executive, mga kabayan. At yung issue po ni dating Pangulong Duterte na pinatapon po ng executive, mga tambay. Sila po ay legislative. Ganyan po katindi ang Kamara, ang spokesperson po ng Kamara ng House of Representatives. Abogado po yan. Abogado po. Pero nawawala po yung talino pag napapasok ka na po sa House of Representatives yata. Ganon din po yung spokesperson po ng yung USEC. Ganon din po yung USEC. Tinatawag din po ng Vice President na garbage in, garbage out. Di po ba? Yan po ang totoo eh. Yan po ang dapat tanungin natin sa USEC. Yan po ang dapat natin tanungin sa spokesperson po ng Kamara. Dapat po niya sagutin. Dito po sa Vice President, wala po siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa trabaho ng Vice President dahil siya po ay tagapagsalita ng House of Representatives at wala siyang pakialam dito sa mandato rin ng Vice President dahil trabaho niya ang Pilipino ay proteksyonan.
kahit ito'y kanyang ama na ipinatapon nang hindi mala nakakuha ng due process at kidnapping pa. Uulitin ko, yung sinasabi po nila, kidnapping umano ang ginawa dyan. Isang Pilipino, mismo ang ating bansa, ang nagdala sa ICC. Mukhang meron pa umano na isang damukal na pera ang involvement dyan. Yan po ay pumuputok na issue po yan. Yung pera, nagkamal pa raw po umano ng isang damukal na pera galing sa ating bansa ang ICC. May katotohanan po ba yan? Sila po ang makakasagot niyan, mga kabayan, dahil sila po ang nagbigay niyan. Kung may katotohanan man yan. Hindi po ba? Ito pong si Princess Abante, mga tamayan. Sinupalpal po. Nasa palpal po siya ng katotohanan. Siya po ay tagapagsalita ng House of Representatives. Pero binabanata niya po ang Vice President. Pati po sa pag-attend sa SONA, pati po ang mga kaso o dito sa dating Pangulong Duterte, tayo naman magtatanong sa kanya. Kamusta na ang una-una, taga Maynila ito at yung kanyang tatay ay nanalo. Yung natalo na, nanalo pa yung tatay niya. Kamusta na ang Maynila? Maganda ba ang sitwasyon ng Maynila? Napakatagal nang mambabatas ang iyong ama sa Maynila. Matagal na kayo naglilingkod sa Maynila. Kamusta kaya yung mga proyekto ng tatay mo sa Maynila? Ng isang pastor, Princess Abante. Kamusta na ang mga proyekto? Napapakinabangan ba ng taga Maynila ang mga proyekto ng tatay mo? Na isang congressman na nanalo pa? Dahil sa COMELEC? Nanalo dahil sa COMELEC? Talo sa boto ng taong bayan, pero panalo sa COMELEC. Ibang klaseng buhay ito. Kamusta na? Lubog sa baha lubog sa baha. At hanggang ngayon binabaha pa ang Maynila. Nasaan na mga proyekto ng mga congressman na nakikisawsaw? Ang legislative po kasi natin ngayon, hindi lang po sila gumagawa ng batas. Pati po sa mga proyekto ng bansa ay nakikisawsaw po sila. Hindi po ba? Kaya nga nakakakomisyon Di ba ano sabi? Marami silang mga komisyon. Pwede silang mga magdagdag ayon sa balita. Di ba? Pwedeng magkomisyon, nakikisawsaw sa mga proyekto. Yan. Yung mga DPWH, pati sa DepEd, at kung ano-ano pang po pwede nilang pagkakitaan. Hindi po ba? Kaya nga lumalago ang pera nila. Lumalago. Hindi po ba? At yung sinasabi nga po natin, dapat po sagutin din ni Princess Abante dahil siya po ay nagtatrabaho bilang spokesperson ng House of Representatives. Ano na nangyari? Ano na sagot doon sa 241 billion na naisingit doon sa mga blanco nitong 2025 national budget? Ano na po sagot dyan, Princess Abante? At ano na rin po sagot doon sa pinaputok ni Congressman Toby Tiangco na 150 million bawat isang congressman na pumirma sa impeachment ng Vice President. Karapatan po namin malaman, may katotohanan po ba yung pinasabog ni Representative Toby Tiangco na bawat pumirma ng impeachment ng Vice President, 200 plus ang pumirma ng mga congressman, representative sa impeachment. 150 million daw po ayon kay Representative Toby Tiangco. Pakisagot naman po, Princess Abante. Spokesperson po kayo. Hindi po yung puro sa Vice President na sinasagot ninyo. At yung puro sa Vice President kasama kayo nakikipagbatikos o nakikipolitika. Samantalang nahandyan kayo sa House of Representatives. Ang sagutin nyo, nahandyan na kayo nakatutok sa impeachment. Yung impeachment ninyo, yan, okay ka dyan. Magyayaw-yaw ka na magyayaw-yaw dyan. Diyan ka magdadakdak sa mga ginawa nyong impeachment, sa ginawang impeachment ng House of Representatives na pumirma ay 200 plus, yan ang sagutin mo. Yung impeachment, dyan kayo at dyan ka dapat sumagot dahil dyan ka nagtatrabaho sa legislative. Hindi po ba, mga kababayan, wala ka ng pakialam para makisawsaw ka pa dito sa ginawa ng isang executive sa pangunguna po ng Pangulo ng Pilipinas. Executive po yan. Yan po ay talagang sakripisyo po. Talagang parusa at pahirap po ang binigay niyan
ng administrasyon po ng Binagoong Pilipinas sa mga Duterte. Lalo-lalo po sa dating Pangulong Duterte na talagang siya po yung minahal na Pangulo. Ikukumpara mo sa Pangulong Marcos ngayon, mga kabayan, kahit i-survey mo kung sino ang mas pinagkakatiwala ng mga Pilipino, ang Pangulong Duterte po ba o ang Pangulong Marcos? Siya pa ngayon na nakaupo. Hindi po yan mananalo. Hindi po mananalo yan, lalong-lalo po sa tiwala ng mga Pilipino sa pagiging Pangulo po ng dating Pangulong Duterte. Ikumpara mo sa Pangulo natin ngayon. Bagyo nga lang eh. Bagyo nga lang, hindi mo maasahan eh. Hindi ba? Wala. Ang response po ngayon ng gobyerno ay laging late. Late po sila sa response. Hindi po katulad ng mga Duterte, advance, ahead. Ang Office of the Vice President, nanguna na po yung kanyang opisina kahit limitado ang pondo, ay nanguna na po, kauna-unahan po nagpamigay kahit papaano ng mga ayuda sa mga nasalanta po at talagang binaha nating mga kababayan. Pero hindi naman po yan in-expose sa media. Hindi po ba? Kaya Princess Abante, para hindi ka mabasag na mabasag at mapahiya ang iyong pagiging spokesperson at ang iyong pagiging abogado, nagiging mahina ka abogado dahil nga sa politika, dahil meron yata ito umano isang damukal na kapalit na pera. Hindi kaya? Ang tanong namin, ano na nangyari sa isang damukal na pera na hinahawakan at nagiging pera ng mga congressman o representative? Ano na ang update mo sa amin? Bigyan mo kami ng ulat. Ano na yung CDF, yung Countrywide Development Fund na hinahawakan ng mga congressman? Kamusta na po yan? At yung Special Purpose Fund, kamusta na po yan? Abante, pwede po bang pakipaliwanag sa taong bayan niya kung paano? At yan po ba may mga resibo? Katulad po ng yung hinabanggit na po natin, yung Countrywide Development Fund, Special Purpose Fund, at Congressional Initiative Allowance o yung CIA. Kamusta na yan, Princess? At yung Priority Development Assistance Fund, yung tinatawag na PDAP. Napakararaming pera yan. Pakipaliwanag po sa taong bayan yan bilang spokesperson ka. Kumikita ba dyan ang malaking congressman? At yung mga dinadagdagan nila sa mga proyekto na sila'y nangungumisyon at yung inahawakan nilang pera, kamusta na? Hindi bababa sa 70 million bawat isang congressman umano ang isang representative. Yan po yung humigit kumulang yan. At ang senador naman po ay isang tumataginting na 200 million. Mga kabayan, ito pong kanilang sinatawag na PDAF o PDAP, mga tambay. Yung kanilang Priority Development Assistance Fund, mga tambay. Ibang klase kayo. Yan ang iulat nyo sa taong bayan na walang korupsyon yan. Lahat ng hinahawakan ng pera ng mga congressman at senador, iulat mo sa bayan, spokesperson, Abante, na ang mga congressman ay dapat pagkatiwalaan lalong-lalo sa pera na bilyon-bilyon, trilyong pinopondo binabudget ng mga Pilipino, nakakautang pa. Yan ay paliwanag mo sa taong bayan. Huwag mong tutukan ang Vice President. May sariling mandato ang Vice President. Meron siyang trabaho. Parte siya ng executive. Di ba? Ngayon, legislative ka, ipaliwanag mo sa amin ang nangyayari dyan sa House of Representatives. Ipaliwanag mo yung mga perang issue. Hindi po ba napakaraming issue ng Kongreso, ng House tungkol sa pera? Napakaraming yung hinahawakang pera sa amin. Ano na? Ipaliwanag mo, Princess Abante, na walang katotohanan yung binabanggit sa balita ng isang damukal na pinagkukunan ng korupsyon ng mga congressman at mga senador. Pwede po bang ilathala mo sa mga Pilipino bilang ikaw ang spokesperson ng House of Representatives? Sinasawsawan mo ang issue ng isang dating Pangulong Duterte? Di po ba? Nakakalungkot lang. Talagang ang pera ni Juan de la Cruz ay gamit na gamit po sa pamumulitika umano. Mukhang ang pera po natin ay napakalaking porsyento po
ay napupunta lang po yata sa pamumulitika sa mga Duterte. Kasi pati po tagapagsalita ng Kongreso, mga tama, spokesperson, ay sinasawsawan din po ang issue sa ICC. Mga kabayan, nakatutok din po siya ron. At talagang nagpapakaabogado pa, nagpapakaabogado pa, mga tambay, dito po sa kaso. At talagang siya po ay nakapanig sa mga sinasabing akusado o sinasabing biktima ng sinasabi nilang dito sa dating Pangulong Duterte. Ibang klase ka, Princess. Ibang klase ka. Wag mo ang mahirap nito. Pag naging presidente ang ating Vice President. Pag naging presidente yan, Princess Abante, yung tatay mo, una-una, napakaraming issue ng tatay mo. Ikaw, nakikisawsaw ka pa. Saan kaya kayo pupulutin? Pagka ang mga Duterte naman ay nakabalik sa palasyo, saan kaya pupulutin ng Abante? Saan din pupulutin ng spokesperson? Saan kaya pupulutin ng tinatawag na tambaluslos? Saan kaya pupulutin ang tinatawag na First Lady? Saan kaya pupulutin ang Judas at taksil ng bayan dahil sa ginawa sa dating Pangulo? Saan kaya pupulutin niya pag naging Pangulo ang Vice President, mga kabayan? Yan po ang tanong natin. At lalong-lalo na, saan din pupulutin itong mga makakaliwa? At sumusuporta daw po dyan umano ang isang Yusek at ang isang abogado na konti. At meron pang isang convicted ng child abuse at grupo po ng mga kakaliwa at grupo rin ng mga makabayang black. Saan kaya pupulutin niya mga yan? Tanong lang po, mga kabayan. Yan po, mga kabayan, ang komento po natin at sinagot po ng Vice President ang isang nagmamagaling na spokesperson po ng House of Representatives na si Princess Abante. Sinupalpal po ng Vice President. Baka kasi hindi na alam ng isang spokesperson ng House of Representatives ang trabaho niya, mga tambay. Kaya ipinaliwanag po at pinamuka po ng Vice President kung ano po talaga ang trabaho ng isang spokesperson ng House of Representatives, mga kabayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Ingat po kayo, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung dasal at panalangin po, wag po natin kalimutan na lagi po natin isama sa ating mga panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na maduktungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa ating bansa sa lalong mabilis, mga tambay. At maingatan po siya sa mga kasamaan na nagpaplano po sa kanya, mga kabayan. Thank you po. Sa muli po, mga tambay, maraming salamat po. Ingat po tayo. Bye-bye.